Hello Bashers! Have you been in Nara, Palawan? Kung wala pa or hindi nyo pa naiikot ang munisipyong ito, ay let me share you some details where you can stay and what are the things you can do here. So on our day 1, we travel almost 2 hours from Puerto Princesa going here. Van ng Municipality of Nara nga pala yung service namin dito dahil dito kami to promote their best spot as a tourist destinations. Kasama ko nga pala dito of course ang ilan sa Palawan content creators. First is tumaan muna kami dito sa kanilang municipal hall para pag-usapan ang itinerary namin this day. Shoutout nga pala sa kanilang mayor na si Sir Gerandi Danao. Dumiretso na nga kami dito sa aming first destination which is the Arena Island or mas tinatawag nilang Isla Arena. From here naman ay sasakay ng boat at travel time ay almost 40 minutes pero syempre depende sa sasakyan nyo, sa alon at sa panahon. Dito nga pala kami dumaan sa La Vista Road dahil habagat sa mga oras na to. Pero kapag naman amihan ay sa kanilang pier sa Panakan kayo sasakay ng boat. Swerte nga namin dahil sakto lang ang panahon nung pumunta kami. Hindi mainit at hindi rin maulan. So Isla Arena is a private island na para sa akin ay isa itong paradise. Malayo pa kami sa isla ay kitang-kita na namin ang napakalinaw na tubig. Pagbaba namin ay agad namang sumalubong itong isang napakagandang peacock. Sinasabihan ko nga na ibuka niya ang kanyang magandang feather kaso mukhang nahihiya siya. This island has a total area of more or less 4 hectares, kaya ang daming activities na pwede nyong gawin dito. They have lots of water activities like kayaking, snorkeling, and diving. May mga beach games rin sila katulad nitong volleyball. At dahil nga sobrang lawak ng island na to ay meron silang napakaraming rooms. Magkakaiba ang tawag at magkakaiba rin ang setup sa loob. Tulad na lamang ng room na to na sobrang laki rin ng bed. May cabinet, may refrigerator, may table and chairs na setup na rin. At ang kagandahan nga dito ay sino ba namang hindi mapapawaw kung ganito rin kaganda ang view sa labas ng room nyo. Maliban pa nga dyan ay sobrang lawak rin ang kanilang CR. CR lang to sa loob ng room ha. Parang mas malaki pa nga ito sa kwarto ko. Hindi talaga ako makamobon sa sobrang lawak ng islang ito. Halos bawat kanto nga ay mayroong mga pwede nyong pahingahan kapag napagod kayo maglakad or mag-ikot. No core cage nga pala dito, kaya naman pwede kayo magdala ng pang-ihaw-ihaw. Dahil meron silang grilling station. May place for big groups at may place rin for exclusive events. Since island ito ay malamang isa sa question nyo ay kung may water supply. No worries dahil meron silang napakaraming tanks na imbakan ng water. Sabi nga rin pala sa amin ng resort manager ay may spot talaga dito na pwede nyong pwestuhan habang pinagmamasa ng mahiwagang sunset. Pero dahil nga makulimlim lang buong araw na nandito kami ay hindi namin ito nasilayan. Nagsiset rin sila dito ng bonfire pero syempre hindi na namin nagawa dahil dito lang kami. So bakit nga ba Isla Arena or Arena Island? Ito nga daw ay dahil sa buhangin dito na Malaharina. Sa pagbisita ko sa islang ito ay isa lang ang masasabi ko. Ang dami pa talagang lugar na hindi pa nakikilala at napupuntahan ng karamihan. Kagaya na lamang nito na para sa akin ay isang simpleng paraiso. So after nga namin dito ay dumaan kami dito sa Bella's Kitchen para mag-dinner. Nasakto nga lang na brown out nang nandito kami kaya hindi na ako nakapagkuha ng ibang clip. Pero carry lang kasi ganito ba naman kasasarap yung pagkain na nakahain. After namin dito ay lumipat naman kami sa Blesses La Estrella para dito magpalipas ng gabi. Ang coffee ng room at bed nila na sigurang makakatulog ako dito ng mahimbing. And that's the end of part 1 for this trip. Salamat sa panonood. Yun lang. Bye!